hapon natong tanan. Ang afternoon series nato mga igsoon nagpabilin sa People in the New Testament, ika 153 na ni nato nga pagtuon ug mobalhin natag lain nga person nga atong isgutan karong hapon mga igsoon. Nahuman nata ni Mary, the sister of Martha. Ug mobalhin ta mga igsoon sa usa ka lalaki nga atong isgutan aning usa ka apostol mga igsoon. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this afternoon. Thank you for each and every one that are here. And I pray that you will bless us, dear Father, with understanding sa imong message, Lord, and allow us, O God, to apply it in our lives. Please do not allow the devil to destroy our lives, O Lord. So please help us nga magpagamit gud minimo, Lord, kay that is the only way nga dili mi maguba sa yawa because naa ka nga nagkuyog namo sa dihang mga lagad minimo. Salamat kay Lord sa opportunity, and please use me once again to deliver your message according to your will. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Ang atong isgutan karon mga kaigsunan is the life of Matthew, part number 1. The life of Matthew. Naila nato ni si Matthew nga usa ka apostoles. Unya ato ni siyang ilailahon pagyud o deeper kung kinsa gyud ni siya o nganong naapil ni siya mga kaigsunan sa pagka-apostoles. So naay mga prinsipyo nga atong i-learn nga sa ato sad nga pagpangalagad sa Ginoo, dili ta mahimong choosy. Di ba? Kay kung choosy si Christ, di yun ni mapilian ng klaseng tawhana mga igsoon. Sumala sa iyahang kanang experience sa pagpanrabaho o unsa nga klase nga trabaho na ani si Matthew. Alright? The meaning of his name is gift of God. Matthew, gift of God. Tulo ka butang usa ato isgutan karon, unya tiwason tani sa sunod Domingo mga kaigsunan. Number 1, his profession before Christ. Kinsa man ni siya? Sawa pa siya nakaplagan ni Kristo. So Matthew was engaged in a despised profession, often associated with greed and corruption. His background highlights Christ's call to sinners. So tungod ni Matthew, makakita ta mga kaigsunan nga posible nga si Kristo mogamit bisag kinsang klase nga tao. So kani si Matthew mga kaigsunan, he was a tax collector or a publican. So kani publican kasagaran maunahuna gyud nila nga corrupt, naagi corruption. So naana sa pagpangawkaw hantod karon. So dapat wala untay corruption. Pero kung tugutan nato nga atong self boy magbuot, mukurap yun ta. Only God can make us righteous. Walay usag-usa nato mga kaigsunan nga mubarog ta without the Lord, nga makatawag ta, I am a good person and I am a righteous person without the Lord. Di yun na pwede. Somewhere along the way sa imong kinabuhi, mukurap jud ka. Di jud ka mahimong honest. Mupasakit jud ka, mamakak jud ka. No? Mo kwan jud ka kanang mo BI jud ka. Unya manlupig jud ka. Nagyo na mahitabo gyud nas kinabuhi. And only God can make those things disappear sa imong kinabuhi. Mao na makaingon ta as we live by the grace of God. So mo ni sa grasya ra gyud ni sa Ginoo mga igsoon nga si Matthew naapil ni siya. So Matthew chapter 9 verse number 9. Dili tanang apostoles natugutan nga magsuwat og libro. Pero si Matthew mga kaigsunan, apil siya nga nakasuwat og libro. So in Matthew chapter 9 verse number 9, ingos Bible mga kaigsunan, and Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom. And he saith unto him, Follow me. And he arose and followed him.
So kani si Matthew, napugasan na ni mga kaigsunan, tingali, naandam na ni siya sa mga mensahe ni John the Baptist, nakadungog na ni siya. Kay di man nato ikadeny mga kaigsunan that John the Baptist ministry preparing the heart of people sa pagpaminaw ni Kristo. Unya, wala ta kahibaw sa kanang mga experiences ani ni Matthew kung unsay deepness niya sa pagtan-aw sa Ginoo mga kaigsunan, kay dili man ka kaingon nga kanang musunod dayon unya walay experience sa Ginoo. Ang ato lang gyud nga giunsa niya pag-survive ning trabahoa, kapirtim ning lisura. Kristohanon ka unya naa ka diha sa tigkolekta o kwarta mga kaigsunan, mga taxes. Di ba? Naa ka sa custom, naa ka sa ato karon BIR, Internal Revenue. So naa diha pundukon ang kwarta sa mga tao nga pwede tapyasan mga igsoon. So mo na nga ingon pa nila duhay sudlanan, naay personal, naay sa gobyerno. Ingon ana, unya napay mga tao nga karon na sa atong panahon, I believe nga mausad ni sa una. Kanang mga mangayog favor ba nga mga negosyante. Kani para imo ni ha, para imo ni. Alot sa ta, uy grabe corruption sa una. Di ba? Mo bitaw to si Zacchaeus mga kaigsunan daghan naglagot ato. Mo to'y tinuod nga city savings bank. Paggamay-gamay lang. Pero dili basta-basta. Dato kayo. Nga naman, tungod kay makaukaw man niya ang kaptangan sa mga tao. Mo may mahimo collateral ang ilang mga kayutaan, inguna na. Unya, grabe man siya mo kuan, grabe man siya mangwarta sa mga tao. Mo na nga sa dihang giluwas siya sa Ginoo, kana si Zacchaeus is one of the examples sad nga ang Ginoo di gyud mo pili. Og wala gyud kalidad sa usa ka tawo mga kaigsunan nga dili kayang usbon sa Ginoo. If He will, He can. Mao na nga ato ra gyud nga usbon ba sa Ginoo. Mao na kita dili ta magbuot. Ato ra gyud tudluan ang tawo. Di ba? Kay ang pag-usab ana niya wala nato. Pero kung dili nimo tudluan, why mo usab kay di man siya wa man siya kadungog. So ang atong part is to let them hear the message of God. Unya naa na nila ang desisyon og sa Ginoo. Kay pwede man nga ikaw usbon ka sa Ginoo na delay kay ikaw dili man. Dili man ka willing. Only those who are willing na usbon sila sa Ginoo ang mausab. Pero kato mga tao, mga kaigsunan, bisig likay-likay. Magsigig ka ng hata-hata, tago-tago. Ingon ana, dugay kay mausab. No? Mausab na lang imuhang panagway, di yun mausab ng imong kinabuhi. Are you listening? Kay, mo deteriorate man yun atong itsura. So, nindot kaayo nga atong i-preserve ang atong kaugalingon mga igsoon sa kanabitang nakasabot kung kinsa ta ug unsa ta ug para asa ta. And that is only the Lord Jesus Christ. Siya nakasabot kung kinsa si Matthew, unsa si Matthew, para asa si Matthew. Laliman ka, nahimo siyang one of the 12. Kaning igno ka one of the 12 nga naay lingkuranan didto sa kingharian sa Ginoo nga gi-prepare sa Dios sa kadaghang tao sa tibuok kalibutan. Matthew was one of them. Pagkadako sa panalangin ana. Di ba? So kita din na lang ta mangandoy basig mapunan pagbangko dito pastor. Dili na lagi wa na dosi ra gyud ni. No? Pero we can reign with Christ. Kay kana walay limit na mga igsoon. Kinsa to nga willing mo suffer with Christ today sa imuhang pagkakristohanon, you are going to reign with Christ during the millennium years. O ayog sayon-sayon na ng millennium mga igsoon, usa ka libo na. Amen? 1,000 years na. Unya wa pa ta kay bawg kinsay agdon nga tuig ang iyas Ginoo o ang ato. Inumdumi ha?
Usa ka adlaw sa Ginoo, pila na ka adlaw sa tuwa? Di ba? Wa man ta kaybaw kay wa man gingon sa Bible nga ato bang adlaw o adlaw sa Ginoo may agdon. So, wa man ta kaybaw mga igsoon. Pero sure na nga kung mo suffer ta with Christ today, we are going to reign with Christ in the millennium years. So mo na nakanindot. So dapat dili na to usikon atong panahon karon. Amen. So, kita kay luwas naman ta, na atay makit-an nga ingon ana nga klase nga mura bag ka nagdaghan naglagot ani tawana. Mga igsoon ang kalag ana basig luwasonon na sa Ginoo. Kinsay na sayod. Di ba? Sa lugar sa inyong gipuy-an daghan gyud mga notorious diha. Di na magamit. Pero wa ta kaybaw kadaghan mga kanang nay mga rebelde nahimo ng pastor, mga kanang mga drug addict nahimo na nga mga servant sa Ginoo. God can change. Amen. Matthew is one of the example mga igsoon nga ang Ginoo mo gamit gyud siya di bisan kinsa. Walay kanang barrier para sa Ginoo. If He will do it, He can do it. Number 2, He's called by Christ. Si Christ yun mismo ang nagtawag niya. Well, anyway, kita, ang Ginoo ra magyud gihapoy magtawag na to. Usahay pinaagi sa kanang vision. Nga, usahay ibutang iliin si Ginoo sa imong kasing-kasing. Ang Ginoo mo tawag. Inigtawag sa Ginoo, di jud ka kabalibad. Si Matthew, mga kaigsunan, gitawag sa Ginoo, no? Ang iyang response dirita ma-bless ta mga kaigsunan. Matthew responded without hesitation. His call demonstrate the transforming power of Christ's invitation. Once nga ang Ginoo mo invite sa imuha para sa serbisyo mga kaigsunan, ayaw jud og balibari. Because the transformation will happen. The moment nga mayon ang Ginoo ibutang ang imong kamot sa daro, ibutang ganina nimo mga kaigsunan. Di lang ka kabantay gyud. Naay something nga musugod naghitabo sa imong kinabuhi. Magginay-hinay na ka og ka-transform. Ang imong thinking, ang imong planning, ang imong desire, hinahinayon nag-usbon sa Ginoo. Di na kaganahan makikuyog ato imong mga barkada. Di na kaganahan daghan kay nga usab sa akong kinabuhi. Unya sila mismo ning talikod. Kay nga naman, ako may ulo pirmi kay ang ako mga amigo, mga naman sa akong line. Unya ako may kanang kuan, ako may kanang mudan nila ba? Maginom-inom, ingon ana, magsing-along. Ako may kuan kay ako may singer. So arin ako ang kalingawan tanan. Mga igsoon di naman ko moinom. Kalit kay ba nga di naman ko ganahan mo inom. So di na ko ganahan makikuyog-kuyog nila. Adtuon ko nila sa balay. Sila na mismo ang nilikay. So sa hinay-hinay, ginahinay po na ako silang dala sa simbahan. O day kausa gidana ko. Nagyod si Eunice ato, kuyog mi among gibangkahan o kaon pagkahuman. Ning ko nga, unsa man imuhang paminaw sa mensahe. Siya, ikaw to, Jen? Huwag jud ay ka naminaw. Di siya katuo kung ako to. Lahi ang Ginoo mo transform mga igsoon. That even you cannot imagine what you can do with Him. Lahi yun ang Ginoo yun. If you have plans in your life, God's plan is high, no? Layo kayo. Way better than yours. Sultian tika. So it's better if God is calling you. Gitawag mo kita tanan. Pero kung naay special call nga buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi, never say no. Ayaw jud og balibari gyud ang Ginoo gyud. Ngano man, blessing na. Muna si Matthew, sa diyang gitawag siya si Ginoo, no hesitation. Iya dayong gidawat ang call. Muna gitawag mga kaigsunan, immediate obedience. Importante kaayo ning immediate obedience because it signifies your faith sa nagtawag. Imong trust sa nagtawag. Imong pagtuog yun sa nagtawag nimo. In Luke chapter 5, 27 to 28. Tanawag usig ingon diri. And after these things, he went forth and saw a publican named Levi. Si Matthew gihapon ni mga igsoon.
sitting at the receipt of custom. And he said unto him, Follow me. No? Follow me. Sa Book of Matthew, ang iyang ngalan gigamit dito, Matthew. Pero diri ang gigamit nga ngalan diri, Levi. Matthew gyapon ni. In verse number 28, tanawa ang response. And he left what? All. Rose up and followed him. Gibiyaan niya tanan. No more connection. Wala resign sa una tingali. Gibiyaan niya tanan. Manas kinabuhi nako sa una po, the same thing, gibiyaan ako ang akong panginabuhi. Because I am expecting something new nga i-provide sa Ginoo nako nga mo relate sa iyang isugo nako. Kay kani atong kinabuhi sultian ta mo mga kaigsunan, nabuhi naman ta. Buhi na kay ta sa atong pagkinabuhi ba. Pero kanang kinabuhi nimo karon nga gigamit karon mo nang kinabuhi ag gihapon nimo nga nahibaw-an sa wa pa ka naluwas. Unya sa dihang naluwas ka, napadayon na nimo nga kinabuhi kay maumay imong nahibaw-an. But when you surrender your life to the Lord, imong ingno na Ginoo, Lord, ikaw na gamit nako, makakita ka mga kaigsunan og changes. God's plan ang imong mabuhat. God's plan ang imong makita. And God's plan is way better than yours, yun. Layo ra jud kayo na yung ato ang mga plano sa kinabuhi, mga kaigsunan. Katong akong plano, God, nindot na God kayo ito. Planado na tanan, anak ko'y partner. Supplier mig bugas sa subdivision. Ganaan pa magyayan ako, buhaton na hantod karon. Kana mo supply, hatod na mga bugas ba? Groceries. Ana, unya, mag-connecta og kanang mga, kanang farmer, deliver ta og kanang mga gulay. Dito, ihatod sa subdivision. Ingon na ba? Nindot kayo, planado na kayo. Nahurot man akong puhunan. Wala tugot sa Ginoo. Pero nakita nako ang akong desire nga malibre ko, wala mo higot nako, way magbuot nako kay ang gusto nako ang Ginoo ra mo gamit nako. Pero lahi ang iyang plano. Mo na nakita ta karon. Og kaning calling nga gihatag sa Ginoo, ako gyud ning ipasa ninyo kay kamo may gihatag sa Ginoo nako. Mang-rescue gyud tag kabataan gyud. Kay way lami ang akong kinabuhi kung mamatay ko nga wa gyud foundation nga matukod para sa kabataan. Wa gyud lami mga kaigsunan. Mo nang kinahanglan tag yuta nga dako-dako, kinahanglan ta og resources nga ligon-ligon, kinahanglan ta mga kaigsunan kay dili ko gusto magpangayo ta aron makatabang. We need to create our own businesses in order that we could help unlimited children mapa-eskwela nato. Matabangan nato ang ilang pamilya. Kay kanang mga bata diya sa daan naanay mga pamilya uban ana. Unya naay tinuod ana, naay di tinuod pero naay gyud tinuod ana. So much better nga naay magpakalimos diha kuyugi. The other day na maligya mga igsoon, duha ka bata lalaki na maligya og kanang puto maya. Diyan, mali soroy sila niko nga tagpila man na dong, tag 45, niko nakatilaw na mo ana. Niko kinsa may nagluto ana sa lula. Niko nakatilaw na mo ana siya. Wa pa. Niko mupalit ko, musugot mo, mupalit ko kamoy kaon. Siya, payang nilang duwa. Niko sige, tag usab tunga na nila, dako man. Tunga nila na mga tinuod na nila. So kung ato na makuyugan mga kaigsunan, asa nagapuyo, tinuod, makita na to, matabangan na to. No? Muna, dili ta basta-basta mo tabang nanadiya sa danya, tabangan na to, ikaw man, di na to makitaan, unya, gihipo sa dito mga igsoon sa kanang mga maldito. No? I-deploy rin dito mga kabataan, niya pagkahuman, may suguon o pakalimos ba? Kaya naaman na. Pero naagi tinuod na nila.
Nahimo na silang samok sa kadalanan tungod kay wala man na sila naatiman. Pero kung kani atong ministry, mga igsoon, suportaran nato ni ang calling sa Ginoo nga gihatag sa akoa. Buhaton ni nato mga kaigsuonan, mahipos nato na sila hinay-hinay. Ug makatabang tas katilingban kay kanang mga nakapatay diha ni agi biyan pagkabata na nas dalan na buhi. Mo na dili na nila kanang dili lisod nila ang mukutlo og kinabuhi. Di ba? So eventually naatay part mga igsoon ngano nangahitabo na diha ang mga krimen diha kay wa man ta nagsaba diha sa mensahe nga makausab sa kinabuhi sa tao. Nya waton pa nato mga priso dito nato walihan. Ngano di nato walihan samtang naapas gawas? Di ba? Para madaan nato sa simbahan. Ya, ato na to walihan ni tusor niya, bato-bato mo has baril niya pagkahuman. Paggawas na, di na nakainumdum. Tarungon na to ang trabaho. There is a call, we need to respond immediately. Di na to sayangon ang atong panahon, mga kaigsunan. Si Matthew, immediately yun. Ang gisulti diri sa Bible, he left all, rose up, and followed him. Wala siya naglangay. Ikatulo, katapusan. His hospitality to Christ. Sa dihang gitawag na siya sa Ginoo, ang kalipay niya mga kaigsunan, sama sa nahitabo ni Zacchaeus, mahisusama ginako ni sila. Muna makaingon ko ba, kaning naa sa custom, kaning naa sa kanang tax collection, hili kong pakaon. Pero nakita na ko mga kaigsunan, this is one of the effective way to reach out people. Tanong ko siya gibuhat ni Matthew, ha? Ayang gibuhat, invite niya iyang mga kaubanan sa trabaho. Katong mga kaila niya, gi-invite nila, ato ta sa bahay, kay na ako'y celebration. Kunya iyang gi-invite si Christ, mga kaigsunan, para mutudlo sa pulong sa Ginoo. Kanindot ra ana, ang imong buhaton maghimo kag party-party diha sa imong balay. Imo ra kung himuon gud nga nakay salo-salo. Invite to nimo imong mga higala. Unya si pastor. Oh. Walihan na yun nato. Ang di mo dawat sa Ginoo madunlan. Magkalibanga. Laina po na pagkawaliha. Oh, kasi mo dawat sa Ginoo, dawat tanan. Mahadlok magkalibanga. Effective, di ba? Pero dili nga naon na to. That is showing of kindness. Grabe ang hospitality niya. So Matthew used his resources to honor Christ. He invited others to meet the Savior, showing evangelistic zeal. Ang iyang gusto nga makadungog sila sa nadunggan niya, makakita sila sa nakita niya. Kanindot anak mga igsoon. So naa siya resources, gigamit niya. So mo na ang akong gi-point sa inyo. What resources do you have to gather people for Christ? Di gyud pwede ang job. No? Minus gyud na siya, minus. So unsa pa may other resources nimo sa imong kinabuhi nga pwede nimo gamiton nga mag-gather nimo ang mga tao para makadungog sila sa mensahe. Mo na siya ato pangitaon. So gitawag na siya feast for Jesus. Naghikay ka para makadungog sila sa mensahe ni Kristo. In Luke chapter 5, 29 to 32. Ato sumpayan mga kaigsunan. In verse number 29, Ingos Bible, and Levi made him a great feast in his own house. Dili ni salo-salo lang mga igsoon. Great feast. Nigasto gid siya sa iyang kaugalingong balay. Hello? In his own house. So kung magsalo-salo ka, asa man dapit. Mas nindot kung sa imong balay. Di ko kalimot atog kinsa to'y nagtudlo na mo nga ang ilang gibuhat, wag gid sila biya sa ilang balay. Pamilya sila nga nag-work sa business. Invite nila ilang mga friends sa balay. Invite naatay ka ng panihapon. Oh. Intentional invitation.
lami kayong pagkaon. Nya pagkahuman, naalami i-share kadyot ha. Share negosyo, halin. Namalit. More lang gibuhat. Invite na sad. Pagka mag-invite, kaon, kaman sa restorya, pagaan sa dughan, katawa-katawa. Ya pagkahuman, ning salida na yun dito, ang TV, mga igsoon, namin i-present ha, paminawa, nindot, kaya magbasol mo, di mo kitaan eh. Halin. Kisa may di mong palit, anak, mga igsoon, nga gilawgan man mo. Strategy ba? Strategy. Pwede na gamiton sa gospel ministry. Gipakaon nimo, walihan dayon sa ebanghelyo. Siya rugwa kay makit-an disipulon, anak. Pwede din na nimo ma-disciple tanan. Pero pwede na ma-refer mga kaigsunan nga katong imong gi-disciple, mo na sa to disipulon niya katong nakuyog. Hantod mahurot gyud na kay multiplication maguni. Sa musugot kag sa dili. Tan-aw na to, gamay ra. Gamay ra na, 5 ra ako atimanon, for example. Ulagi niya, katong 5 nimo mo, atiman matutag 5. Nakita ninyong multiplication? Sa imo, individually, gamay ra imong giatiman, dili ka mahago. Kung gitawag mga igsoon o residual. No? Passive ba? Passive. Nga klase nga pagtrabaho. Gamay ra imong porsyon diha nga gibuhat, pero ni padayon didto. Muna gitawag mga igsoon og discipleship. Sa business side, gitawag na siya networking. Maoran din din imong gitrabaho, pero ga-connect siya dito, hanto dito sa system makita nimo. So mo na siya, gigamit ni kanang Matthew ang iyang resources. Nag-invite siya mga tao, gitawag niya feast for Jesus. Mo na diri sa 29, klaro kayo no? 29, ingon diri sa Bible. Great feast ang iyang gihimo sa iyang kaugalingong balay. And there was a great company of publicans, kauban niya mga igsoon, and of others that sat down with them. So mga publicans, mga kwartahan, pero mga corrupt. No? Di ta ka-judge nila, pero mo ilado maguni pag bisa pagtanaw nimo meaning mga igsoon ng publican. Mong gawas yun na nga naagay possible of corruption. In verse number 30, ingon sa Bible, but their scribes and Pharisees murmured against his disciples, saying, why do ye eat and drink with publicans and sinners? Naagay mga commentator. So, normal ni mga ison, when you engage yourself to serve the Lord, commentators, persecutors will arise. Mo arise yun na. Pero ayaw na diyong pabalda. Focus on your ministry. Focus on God's business. Muna, si Matthew, wag yun siya nagpabalda mga igsoon. 31, and Jesus answering said unto them, wa siya nagtubag, si Christ na, they that are whole need not a physician, but they that are sick. So kung tanaw ninyo, murabag, kung tanaw ninyo, wa mo nanginahanglan og physician, dili kamo akong gianhi. So both sabton, ayaw mo og saba diha. I am not here for you. I am here for those who are sick. O tanawa na, nianhi si Christ aron sa pagluwas. Di ba? So mo ni ang gipasabot diri in verse number 32, ingon sa Bible, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Pagkanindot na sulwining ni Kristo ang iyahang gipundok. Di ba nato na pwede buhaton? Pero ang mga pangutana, asa dapit sa imong balay ni buhaton. So kita mga Kristohanon, wala ta nangandam og bigger ministry. Dapat ang atong mga balay, pwede siya himuong house church. Pundukan nimo sa imong mga disciple, kay each and every one of us, mo disciple magyuta. So ang imong house church, for example, nag-disciple ka og napo. So napo ra gyud na imong audience og iyang pamilya.
So dako na imong mga anak mo disciple po didto. Ayaw na pag-aim og dagko kayo nga kanang discipleship man ni ato. So magkasuod gyud na tibuok pamilya nimo, pamilya sa imong gipag-disciple magkasuod mo. Do not be greedy nga gusto nako musikat ko sa simbahan kanang ako'y kinadaghanag attendance. Dili lagi ni kompetisyon. Ang 5 talents ug 2 talents parehas ra og pag-welcome sa Ginoo, pag-abot na sa pagbalik sa Dios. Dali extra blessing tung daghan mo na imong gusto. Mo na ganahan ko mas daghan paston. Dili man kay ang Ginoo may nagbuot ato nga imo 5, imo 2, ang Ginoo mo nakahibaw. Kung nakita mangayo ra ta sa Ginoo, so ang giliin sa Ginoo nimo 5, so stick sa 5. Di ba? Hantod nga panalanginan ka sa Ginoo, ang imong kasing-kasing i-expand sa Ginoo, makatiman pa kag another 2. O sige, punin nahimo ng 7. Ayaw pagbuot-buot mga igsoon kay naa magyud di maatiman ana. Unya mao na to siya mahimong weakest link sa imuhang disciple. Mao na to siya kanya maipon man to sa grupo imong ipunon. Wala kayo na atiman. Mao toy mo poison sa uban diha. Unya ayaw jud ingna mga igsoon nga dali makapenetrate ning binuang. Mas dugay baya i-mold nimo adtos pagkamatarong kaysa imong gubon, mas dali baya. Dali ra kay iguba oy. Kani mga tao dali kay maminaw mga igsoon og di tinuod. Dali kay ta motuo anang kana makaguba sa tao. Pero kani makabuild sa tao, ato sa nang panon, ato sa nagsusihon kung imbis makabuild na noon, pero kani makaguba og tanawa, di ba mas dagan ang tabong ilad sa imong kinabuhi kaysa dili ilad? Yang adto sa ilad, perti kadali nimo motuo. Pero sa kaning duulon ka niya, dili siya ilad, dugay kayo ka. No? Pero ang atong focus nga masibya nato si Kristo, layo ra kay ka sa ilad ana mga igsoon. Kay nga naman, mo engage sila og sa dili sa business nga imong gi-offer. Nakadungog sila sa message, you've done your job. Nahimo nimo imong trabaho. Kaya ang atong trabaho is to proclaim Christ naman. To preach Christ. To let people hear about the message of salvation. Ay kung ingna mga kaigsonan nga ang Ginoo dili mo panalangin nimo. O tingali i-check ka sa Ginoo kung tinuod ba jud ka anang imuha. O basin kuan na imuha ba tilaw-tilaw ra. So, wa ka nihunong, sige kag padayon. I-bless jud ka sa Ginoo. Nga naman di pa siya bakakon. Di siya bakakon mga igsoon. Mao na nga kaning ato ang attitude. Kani gitawag og hospitality. Mao na atong i-develop. Dili kani mga judgmental spirit mga igsoon. Nakasabot na? So i-ready inyong balay. Hello. I-ready inyong balay. Nyaminay ka nga, hey, bati mamigbalay pastor. Di ka na mo matter bati og nindot basta limpyo. Limpyuhi inyong balay. Nga naman, we need to start somewhere. Ay, kung ingna nga mayon ka mo, palit sa kong bagong balay, pastor, sa di pa ko magtudlo sa pulong sa Ginoo, di makapanalaginan sa Ginoo bag-o, kung kanang naani mo, di ka kasaligan. O sa mga balay, naani mo ron, limpyuhi na. Kung nakay gusto bag-ohon, palitin nagpintal. Hello? Agato mga buslot, himuan na siyang mata, drawingin na siya og unsang mananapa na. Unya, agalang buslot, himuang mata. Imo timingon ba? Dahil pa nakasabot mo. Himuang kanamang ang imong balay ba murubag ka lang ni welcome og tao ba? Di ba? Unya yung pag-inarti. Kaya nga naman, kalag na mga kaigsunan ang atong gitarget. Nya mag-inarte ka. May mahugaw mo balay pastor, kapoy kig limpyo pastor. Nya tugutan na nimo mga impierno na imo mga kaila. Nga pwede nimo masiran sa ebanghelyo tungod lang anang hugaw nga katapulan. Di ba? Mas gamay balay, mas gamay limpyuhan.
Mayo sa pangimbitag daghan kung ang imong balay gamay. O, di ba? I-match-match nimo ba? Pero you need to start. Mo na nindot kaayo nga ehemplo diri. For example, kanang handlok pa mo kumo-share pastor. Oh, pangimbitar mo. Basig kaya na ko na adtuon. Naatay mga men diri nga kaya mo wali og kanang salvation. O di ba? Pwede. Kaya uban ninyo, maulaw man mo sa kuha, mahadlok man mo, ambot nganong mahadlok mo sa kuha. Di ba? Tanawa na ko na kanang mga kanang dili mahadlok sa kuha kung mahadlok man na sila sa diyang nakailan na sila nako. Pangutan na sila. Yang mayo na mo, mo na sila kay suod man na, suod. Nganong nasuod man? Nga una pa manganit ang nagkaila kaysa mga nasuod na mo diri. Oh. Nganong di man ta close? Pwede man ka makig-close. No, kuna na ninyo. Di ba? No, aminin ninyo. O, chika pa inyong Facebook kung friend ba ta? Bisan sa Facebook, di ta friend. So, ano to pagka-close? Unya sa mga posting sa inyong pastor, dili ka muli. Di kita magka-close, ani? Di ba? So, importante ang attitude, mga igsoon. We can win people through our hospitality. So, duha ra gyud na. It's either hospitality or hospital. ang imo attitude makasakit. Dili hospitality ila makitaan. Ma-hospital man tingay taan ni. Kailain man kay manulti ni tawhana. Di ba? Mo offer ka pagkaon o kaon na mo kung di mo mauwaw. Unya kanay yung mag-offer kag pagkaon. Nya sikag anay mo nang giandam. Mahalas palito no. Lisur kay kinabuhi ron. Unya ka mahala lagi nang umpra ko kanina. Pagka mahala diya sikag offer ba? Muro magningon ba kaon niya mo ron. Mahal niya kayo palito no kaon niya mo. Muro ana ba? Di ba? Walay kalainan atong nagampo mga kaigsunan nga Lord. Tanang panalanginin ning pagkaon og taga-ayaw in town tuguti nga ang katong wala gaambag. Mga og apil. Hinahinag butas plato. Wa pa na human ang ampo hinahinag butas plato nguli taw. Paita. Dili na hospitality. Abnormality na. Gamito na to ni mga igsoon. Unsa may na nato, be faithful with the little things you have. Si Matthew, naman siya ay, siyempre, kay tax collector man siya, nagyo siya masugod. Diba? So, ayaw siya kopyahan nga great feast gyud. Maybe mag-prepare lang kag usa ka sudan. Kung humba. Di ba? Kung kanang usa na kanang pansit, di pansit. Oh. Kung lugaw, di lugaw. Ngaw tag puspas sa balay. O imo sa lamion, ana sa naglugaw nga ana. Mura manig kanang glue. May pang-glue kay hagkot pa. Tarong nga lang, sad, kaya ni-offer man ka. Di ba? Unya, ang nakanindot ani, kung salad master or royal prestige ang imuhang kaldero, kanang nutrais, bubutang diha. Namiya ni imuhang kanang puspas, tungod na sa kaldero. Nya, healthy pag yun kay wa ni siya poison. Oh. Imo ra nang gi-inform ba? Inform. Wa ka na maligya, ga-inform ra ka. Unya kad iguli nila lain magyud luto siya lain magyulami ilaha. Una kad adto nila sa imuha ganahan sila mangaon. Oh.
Unsa may imo gi-build? Client. So, igo tanan. Pero ang atong target is not client. Ang atong target, disciple. O, di ba? So, muna yung nakanindot. So, atong gamiton kung unsay na nato. Kung unsa man na siya kagamay, unsa siya kanang bisag dili nindot pangison paninduton na nato gamay. Unya atong mang-invite ta og pipila ato tas balay kinaay salo-salo gamay ba. Buhat pa mo birthday. Once a year man na. Kanang intentional. Unsa day kuan, unsa day kalihukan, ay malipayon ra gud kay ko gud. Malipayon ra ko, nagihikay lang ko ba niya. Ako ra ning kuan gipili ra nako kinsay mo adto. Nya ang napilian nako kay kamo man. Nga gusto makiglipay sa kuha. O di nindot kay tanan. What an honor. Di ba? Malipayon kay kuron. Ato tas bay ha. Mangapit ta dito anli kapi. Di pagkanindot ana. No, nakita mo idea mga igsoon? O sugdi paninduta limpyuhin na inyong balay. Unya, kuan biya na siya, it is a lesson mga igsoon nga kana bitong ready ta kanunay nga nay mo abot sa atong balay. It is part of our Christianity. Dili kay kung kanusa na bisita mamagpag pa ka mga igsoon niya, dugay kay pasudlon, pabasla ka mga basura. Ayun. Muna kasagaran sa Pinoy. Pinoy bre. Pinoy bre. Kaya kani mga dato, ready man na pirmi. Di ba? Kaya nakasapon na itong mga pobre, daghan kita gamit. Mao gina ilan sa mga pobre, kita pobrehon pa jud kay tag-utok. Daghan kay tagamit, kay bisag kanang di na magamit. Dandon-dandon gyapon bisag asa ka mo adto. Ngano man, sayang man ipanghatag ka na nato bi. Oh. Kay karong panahon na mamalhin mi murag daghan gyud ikapanghatag ron. Kay ngano wala man ni panggamit ni mga butanga. Oh, daghan kay kaldero ang gamit diha. Nay aluminum na ay non-stick. atras. Lipayan nila ay kaldero. Kuha na siya kanang easy pay. Pabayaran di pastor, pabayaran. Oh, pag kaldero ato sigutan. Pero naay kay mga gamit sa balay nga kanabang mapuslan pa sa uban unyan samok na sa imuha. Release it. Makatabang na sa imo. Og makatabang na dito nila. Kaysa imo sa natupsan tamas ginhawa mga kaigsunan, una ni mo buhian. Lain imong attitude oy. Ipasa ka na dito. No? Og karsunis man na di gyud mo lungan hanto dili manipis ang lubot ba. Gamito na to ug unsa may resources nato. Miyo ka wa may resources pastor. What jud day kay naangkon bisag ginagmay diha sa imong kinabuhi? Siya aro wa gyud. Na oy. Mila kasi imong silingan. Adto sa balay bi kanang naa ko'y mga sanina dito ba nga ako ipanghatag. Basig na kay mauyunan. Oh, nya sulminingon dito nimo. O di ba? Natabangan pa ka nakuha ag load imong balay. Nasuluining pa nimo. Imo pang gipasnak. O di ba? Kanang paagiha, gamay ra imong mapalit nga snack ana. Kay ngano man sanina maimong giingon. Oh. Na ako'y mga kuan dito kanang mga sulanan o pagkaon ba nga kanang akong ipanghatag. Adtoa dito bi basig na kay ganahan dito. Nay mo adto wala. Oh, na imo tudloan sa pulong sa Ginoo, maminaw. Na imo papasnakon, snack sa ta. O nako i-share nimo nindot kayo sa di pa ka muuli. Mas nindot pa ni kaysa imuhang mada. O di ba nindot siya? Ato ng trabahoon mga igsoon. Mo na lesson nga gihatag ni Matthew nato karon.
So inaot pa nga ato ni kopyahon mga kaisunan sa kinasing-kasing. That is the life of Matthew. Part number 1, ato ni tiwason mga isuon sa sunod Domingo. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this afternoon. Thank you for giving us a message and a lesson and an example nga gibuhat ni Matthew, Lord. Help us to do it also. Nga makagather mi og mga tao sumala sa imong gi-provide namo, Lord, that we could share our blessings to others for the sake of the gospel. Salamat kay Lord ug tuguti nga ang imong mga anak makakita sa idea and tagaan mo sila og wisdom, Lord, how to do it for your glory and honor. And in this invitation this afternoon, Lord, I pray that you will bless your people to kneel down before you, thanking you for this wonderful idea that you have given to us through the life of Matthew. Salamat kay Lord, kaya ang among trabaho ra gyud nga mapadungog namo ang mga tao sa mensahe sa kaluwasan. Ikaw man ang manluluwas, but it's our job to let them hear. So I pray, dear God, that you will bless your people to kneel down before you, to ask your help, O Lord, to strengthen us, to give us courage and wisdom to do our responsibility. Lord, this is for your glory in Jesus' name. Amen. Amen. Okay?